Yung boneless dilis na uwi sa ginataang langka. Napasarap pa. Madali pa to sa easy. Tuturuan ka ni Tipsy. Let's go! Yo, welcome to Pimp Your Food. At ito nga, naispatan ko itong boneless dilis at na-curious ako. Meron pala nito, no? Ayan, no, para siyang nakadaing tapos sa pinatuyo. Sakto. Nagke-crave din ako sa ginataang langka. Kaya, pagsasamahin na lang natin. Una, sinangag ko itong boneless dilis hanggang sa maging golden at crispy. Pag ganyan ang itsura niya, pwede na muna natin yan i-set aside. Tuloy natin ang pagluluto ng ating ginataang langka. Unahin ko sa pagprito nitong aking pansahog na baboy. Talagang kailangan may baboy, no? Ayan, hintayin ko lang yan na maprito, maglabas ng mantika at mag-brown. Tapos yan, ilalagay ko lang muna yan sa gilid. Tapos sa pinagmantikaan ako, magigisa ng luya, bawang at sibuyas. Hintayin ko lang yan na maging mabango at lumambot yung mga nilagay natin. Tapos pwede na tayong maglagay ng optional lang itong crab paste o yung alige ng talangka na talaga naman magpapalinamnam dito sa ating dish. Optional lang kung wala, wag na, no? Season ko yan ng asin, paminta at syempre seasoning mix, di ba? Pampasarap. Ayan, haluin natin at maglalagay ako ng pork cube, pwede rin naman shrimp cube, tapos nilagay ko na yung gata. Ayan, tapos hintayin lang natin yan na kumulo at pwede na natin ilagay yung ating langka. Medyo naparami yung langka, no? Pero kaysa masayang, no? Nilahat ko na. Ayan, tapos nilagyan ko ng siling berde at pula at tinakpan ko yan. Tapos hintayin ko yan na maluto at lumambot at hahaluin ko occasionally. Ayan, tapos tatakpan ulit syempre hanggang sa lumambot na yung langka natin. Once na malambot na yung langka, luto na, pwede na natin ilagay yung natitira pa nating gata para naman talaga creamy yung gata ng ating ginataan langka, puro gata, no? Ayan, tapos ilagay na natin, ibalik na natin yung nasangag natin boneless dilis, tapos konting kulo na lang at syempre okay na yan, pwede na yan i-serve. And now, look at that. Ito yung klase ng ulam na kayang-kaya kong papakin sa sarap. Pwede rin pulutan, pero syempre masarap yan sa kanin. Iulam na lang natin, no, 'di ba? Napakadali lang gawin. Kung wala kayong boneless dilis, hindi naman kailangan ganyan, no? Pwede naman yung ordinaryong dilis, o kung wala pareho, pwede niyo yan i-partner sa pritong isda. Naku, panalo din 'yun. Sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Napaka-basic, napakadaling gawin, kayang-kaya mong lutuin. Isa yan sa mga paborito, Pinoy favorite na ulam, 'di ba? Ginataan langka, or kung walang langka, pwede rin kayong gumamit nung kamansi. Yan, medyo mahirap nga lang maganap nun, pero panalo din yun. Para sa marami pang recipes at food content, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Tipsy Goes Random, sa aking Facebook page, Pimp Your Food, at sa TikTok, at Kev_Andrade. Maraming salamat sa palagi niyong panonood, pagtangkilik, pagsuporta, pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyong lahat. Peace!